ABP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po. Alright, we are back once again mga kaibigan sa atin. Uy! Midweek na pala! Okay, kung nakahanda na kayo mga kaibigan, siyempre, narito na po ang ating kasanggabo Langit. Papasadahan natin ng ilang pang mga mainit na mga issues ngayong araw nito ng Wednesday. Ngayon po ay July 22, 2026. Tulad ng nakagawian, unang bahagi ng ating plantunan, pasadahan muna natin ang ating top stories. LPA, o ayan, sama na naman ng, hindi sama ng loob, ho. Sama ng panahon mga kaibigan, maring maging ganap na bagyo po. O anong pagka-pumasok, anong tawag? Quiapo, ba? Parang batang Quiapo, ha? O, yan, maring makapasok mga kaibigan ng LPA ngayong araw na ito ng Wednesday. Ayon naman sa DA, presyuhan ng baboy at manok. Patuloy pa rin ang pagtaas. Ano ba yan? Sa ikawalong impeachment trial kahapon, lumutang ang pangalang retired policeman Arturo Las Cañas. Kung naalala nyo, ito po yung self-confessed na DDS, yung Davao Death Squad. Ayon sa naging pahayag ni NBI Director Matibag, sa affidavit o statement nito si Las Cañas, na-establish daw na may pattern of violence si VP Sara. Simula sa susunod na linggo, come July 29, sisimula na mga kaibigan ng impeachment trial ng alas 10 ng umaga. Kaya abangan po ninyo mga kaibigan, 10 a.m. impeachment trial na ni VP. Ayon kay Presiding Officer, Senator Chis Escudero, walang impeachment trial na magaganap July 27 at 28. So na po ang 27. Apparently, 28 so na naman sa Senado. Okay. Ang 2-day transport strike ng Manibela nagsimula na. Ayon dito kay Tony Poa, nasa The Hague, Netherlands. Ngayon, si VP Sara. May pagkakahawig daw ang naging pahayag ni VP sa pagbabanta. Sa naging pahayag naman ni Pulong Duterte sa isang rage rally na naganap sa Davao, kung saan sinabi niya, and I quote, "Isa lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos," unquote. Nakisawsaw na rin si Pulong Duterte at nagsabing fishing expedition ang ginagawa ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pag-testify nito si Director Matibag, meron silang person of interest na nakakaalam daw kung sino ang nakausap ni VP Sara kaugnay ng kanyang pagbabanta dito kay Pangulong BBM, First Lady at dating Speaker Romualdez. Hindi naman siniwalat mga kaibigan ni Matibag kung sino ang person of interest dahil ongoing pa raw ang investigation ng NBI. Binawi mo na ang sabina na inisyu sa dalawang managers ng Land Bank dahil sa pagpapatulog ngayong araw na ito mga kaibigan ng cross-examinations na ginagawa kay Matibag sa impeachment trial. Pinatawag ng Pangulong BBM, Ambassador ng China, kaugnay ng panibagong insidente na naman na pananakit na ginawa po ng China Coast Guard sa ating Philippine Navy. 4 stitches daw po mga kaibigan, yung paghampas sa ulo ng ating sariling Philippine Navy nitong China Coast Guard.
Bagi pa rin po ng ating top story sa mga kaibigan ngayong araw na ito ng Wednesday. Palasyo, hindi makikilam sa usapin ng Sampina para sa back and tax records ni VP Sara. Malacanang, walang natatanggap na apila para ipatigil ang taas sahod sa NCR. VP Duterte, lumabas nga ng bansa ayon po sa Office of the Vice President. Malacanang, tiniyak na hindi sasakripisyo ang kalikasan at kabuhay ng mga Pilipino sa Pax Silica Project. Pinoy seafarer na nawawala sa Black Sea drone attacks, patuloy pa rin inahanap. Pilipinas may pinakamahal na singil sa kuryente. Ano ba yan? Sa buong Asya ho. Sa buong Asya raw mga kaibigan. Naman. Dole. DOE! Nakatulog na naman kayo! Samantala, pananakit nga po ng China Coast Guard sa Philippine Navy personnel, kinundi na ng DFA. Mga ulat, nakalabas na ng bansang negosyanteng si Atong Ang, bine-verify pa rin ng PNP. Dating House Speaker Romualdez wala raw planong umalis ng bansa at aharapin ang reklamo sa ombudsman. Hanggang 2 pesos na dagdag pasahe ang hinit ng transport groups. Napulkong, piniimbestigahan na yung 6 ng mga pulis na nasangkot mga kaibigan sa modus operandi. Yung pagbebenta ng brand new na mga sakyan dito sa Cebu. Mamaya talakay natin yan. 3 miyembro ng BIFF. Sugatan sa nangyaring kwento sa Maguindanao. Sa labas ng ating bansa sa ating international news, mas malawak na digmaan pinangangabahan matapos na masawi ang 2 US soldiers sa ginawang pag-atake ng Iran. Samantala, 20 katao na sawi naman sa flash flood na naganap sa Afghanistan. Ating balitang espesyal, SB19, unang Pinoy group na maghahagis ng ceremonial first speech sa MBLB game. Pang-sports yan, pari ko. Tutukan mga kaibigan ang ilang pangmamangin nito mga issues sa ating pag-uusapan sa araw dito ng Miyerkules. Ang nihanda na ating kasanggang JR Langit na episode for the day. Makatutulong gagabay po sa bawat Pilipino. Ang No Let Up, tuloy-tuloy na public service, ang ilalatag natin sa ating nagkudlapid kasangga ni Langit. Gagawin pangipanayam kung bebenasin ka, paring Ray. Ang lahat ng yan sa kabuuan ng ating palantunang kasangga mo ang langit. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Makabuluhan, mga saysayan at may kapakinabangan. Mga storyang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Dekada na ang binilang, patuloy pa rin naglilingkod. Millennial ka man, Gen Z o sinaunang henerasyon. Ano man ang iyong passion. At laging tanda, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.
Alright, sa group 3 po natin palantunan on a Wednesday. Kasangga mo langit mga kaibigan, report muna tayo ha. 200 na PDLs ha. Matagumpay na nailipat mula sa NPP patungo sa Zamboanga. Alamin natin ang detalye nito sa mga po ng ating umabante reporter, Chilem Prido. Ray, muli nga naglipat ang Bureau of Corrections ng 200 persons deprived of liberty o PDLs mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City patungo sa may San Ramon Prison and Penal Farm sa may Zamboanga City kagabi. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., umabot na sa 16,530 na mga PDL ang nailipat sa iba't ibang operating prison and penal farms sa buong bansa mula yan noong 2022. Bahagi ang paglilipat ng mga bilanggo ng programa ng ahensya upang mabawasan ang matinding pagsisikip sa NBP at bilang paghahanda na rin sa planong pagsasara nito. Aniya makatutulong din ito upang mapabuti yung kondisyon ng mga pasilidad at rehabilitasyon ng mga PDL. Sa target na 7,000 na PDL na ililipat ngayong taon, 1,909 na ang nailipat ng Bucor. Patuloy rin naman ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang government agencies at local government unit upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng transfer program. Ako si Chilem Prido, Abante. Alright, thank you, Chilem Prido. Abante! O, yun lang ho, mga kaibigan. Medyo mapapalayo sa kanilang mga pamilya, mga kaibigan. Yung mga dating nakakonfine dito sa National Bilibid Prisons dito sa NCR, sa Metro Manila. Siyempre, kung naninirahan sila rito, ang mga loved ones nila, kung taga rito sa Metro Manila, pupunta sila doon sa pinaglipatan. Medyo malayo-layo rin yun. Okay? Anyway, balikan na natin ang ilang pa mga mainit na may issues, mga kaibigan. Ito, importante ito. In fact, mga kaibigan, doon sa ating tinalakay, kaugnay pa rin po ng patuloy ng paniningil sa atin. Task on charges. Ito, tayo palang pinakamahal sa buong Asia. Pinakamahal daw po, mga kaibigan, ng paniningil ng kuryente. Nito nakalipas sa Hunyo, dito po ayon sa report ng DOE. Ang Pilipinas po may pinakamataas singil sa kuryente sa mga bansa, mga kaibigan, na kasapi po ng Association of Southeast Asian Nations. ASEAN po yan, ha? At iyon po'y naitala, bunsod ng limitadong supply daw at mataas ang demand ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, ang DOE, ayon dito kay Undersecretary Rowena Cristina Guevara, umabot sa 12.43 kada kilowatt hour. Ang average na presyo po ng kuryente sa bansa nito nakalipas sa buwan na mas mataas sa 0.93 kada kilowatt hour kung ihambing na po sa singil sa Singapore. Singapore, maliit na bansa lang po yan. Nako, nakarating na ho ang kasangga team dyan ng ilang beses. Pero maunlad na maunlad. Dahil papalada natin sa singilan, sa kuryente. Ipinaliwanag na ni Guevara na pinakamataas ang singil sa Visayas dahil sa kakulangan daw ng supply ng rehiyon. Dahil na rin sa nakararanas ng 4 outage ang 21 power plant units. Kaya umasa po ang Visayas doon sa supply na nagagaling naman sa Luzon, nanggagaling sa Mindanao. Ilang araw nakakaranas po. Ilang araw na nakakaranas ng yellow alert ang Visayas Grid na nangangahulugan. Hindi sapat ang operating margin ng sistema para matugunan naman ang kinakailangan reserva para sa seguridad ng transmission grid. Kabilang po sa mga pangunahing dahilan nito, yung pagkakaantala raw ng operations ng ilang mga malalaking coal-fired power plant sa naturang rehiyon. Okay, ano may daragdag mo, paring Ray, sa usaping yan? Alam po ninyo, kapag ang Pilipinas may pinakamahal na singil sa kuryente sa buong Asia, simple lang po ang paliwanag. Hindi lang po ilaw ang pinapatay nito,
Hindi lang po patay-sindi ang ilaw. Ang unti-unti nating pinapatay ang kabuhayan ng bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino. Mataas ang presyo ng kuryente ay hindi lamang usapin ng supply and demand. Irisukatan mga kaibigan ng kahandaan ng ating energy sector na tugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Hindi dapat maging normal paulit-ulit na power plant outages habang ang customer ang lagi nagbabayad ng kapalit, di ba? Ang elektrisidad po, yan po ang pangunahing pangangailangan natin. Hindi luho kung patuloy na tataas ang singil sa kuryente. Tataas din ang presyo ng pagkain, serbisyo, halos lahat ng bilihin. Kaya ang suggestion po ni Paring Ray at ni J.R. Langit, isama na rin natin ang isyong yan sa tatalakay ng ating Pangulong BBM sa darating na SOLA, lalo na sa sangkatutak ng mga charges na nakikita natin sa ating Meralco bill. Pass-on charges ipinasa sa atin, mga kaibigan. Bukod sa mismong halaga ng kuryenteng nagagamit natin. Aside do sa generation energy consumption na ginagamit po sa pagsindi po ng ilaw po ninyo, pag-open po ng air condition ninyo, hindi yun. Yun po alam natin kung magkano lang po ang binabayad natin doon. Pero yung plus, yan po ay add-on, yan po ay pasa-on sa ating pinababalikat ang iba pang expenses po. Isa lamang ang inihingi po ng sambayan ng Pilipino. Isang pamahalang may malasakit, may pananagutan, at may tapang na unahin po ang kapakanan ng ating mga mamamayan kaysa anumang sa pansariling interes. Sa ngayon, ang dami nating pinagtutuunan ng pansin, ang daming issues, kaluwat kanan, issues ng maleta, issues ng pagnanakaw, issues ng corruption. A nation can claim economic progress while its people pay the highest electricity prices in the region. Pinakamataas sa buong Asia. Reliable and affordable energy is not a privilege. It's the foundation of national competitiveness and every Filipino's quality of life. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Alright, sa mga putuli po ng ating Plantura Kasanggaw Langit on a Wednesday, midweek na po. Pero ayan pa, marami pa rin mga issues na naglulutangan at sumusulpot. Okay, dako muna tayo mga kaibigan rito sa concern ng ating mga, ito po yung mga
sinasakyan ho natin public transport, ho? Yung grupo ng Manibela, meron po silang 2-day strike, supposedly ngayon at bukas. Ang transport group na ito, mga kaibigan ng Manibela, magtutungo na po rito sa LTFRB para humirit ng taas pasahe. O sige, alamin natin mga kaibigan ang detalye ng report ito ng ating umabante reporter, Shermaine Abong. Ray, patuloy ang ginagawang kilos protesta ng mga transport group na Manibela dito sa Philcoa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasunod nga yan ng malaking oil price hike na ipinatupad kahapon. Sa panayam kay Manibela President Mar Valbuena, mamayang alas 10 ng umaga mula dito sa Philcoa ay tutungo sila sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para maghain ng petisyon para sa 2 pisong dagdag pasahe. Ayon kay Valbuena, hindi na sapat ang 1 peso fare increase dahil inaasang aabot sa 90 pesos hanggang 100 pesos ang presyo ng diesel. Narito ang kanyang pahayag. Kung hindi maibibigay itong per adjustment na hinihingi natin, ang grado ng ating Pangulo ay bagsak dahil walang naitulong sa sektor ng transportasyon bukod sa ayuda na maiangat ang kabuhayan ng bawat tsuper, ng bawat motorista at bawat mamamayan na gumagamit nito. Una nang sumulat ang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos upang hilingin itong ang dagdag pamasahe. Ayon kay Valbuena, maaring magtuloy-tuloy itong tigil pasada sakaling hindi mapakinggan ang kanilang hiling. Makikisa rin ang transport group sa mga ikakasang kilos protesta sa darating na State of the Nation address ni Pangulong BBM sa July 27. Samantala sa lagay ng trapiko, light to moderate traffic pa rin ang nararanasan ng mga motorista dito sa Philcoa. Kapansin-pansin din na ang ilang mga pasaherong naghihintay ng masasakyan dito sa kabilayan ng mga libreng sakay ng pamahalaan. Yan muna ang latest mula dito sa Philcoa, Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ako si Charmaine Abong, Abante. Thank you, Shermaine Abong Abante. Ang problema, mga kaibigan, hindi lang po sa transport, dito po sa kalupaan, pati problema po sa karagatan. Diyos me. Meron pang nasaktan. Pasadahan muna natin, mga kaibigan, ang issue nito, yung pananakit po ng China Coast Guard. Okay. Maring kinundi na, mga kaibigan, ng Department of Foreign Affairs ng DFA. Ang panibagong insidente ito na nangyari po riyan sa Ayungin Shoal. Yan po ay sakop ng West Philippine Sea, kung saan isang tauhan po ng Philippine Navy nagtamo ng sugat sa ulo. 4 stitches po ang inabot. Diyos me, mahaba po yung tawag doon, hindi naman biyak exactly, kundi yung sugat. At pagkatapos, yung isa pa, 2 sila eh. Yung isa, na miyembro rin po ng Philippine Navy, kamay naman ang naging problema. Okay. Ayon po sa DFA, nakipag-unahin na sila sa Philippine Air Force AFP, kaugnay po ng insidenteng yan. Iginit ng DFA na hindi katanggap-tanggap ang naturang karahasang ito sa Filipino personnel. Gagawa silang kaukulang diplomatic action. Tiniyak rin ng DFA ang pagpapahalaga sa kaligtasan at kapakanan po ng ating mga tauhan ng Pilipinas, lalo na sa BRP Sierra Madre. Nabatiin na nagtamo po ng ang tauhan mismo ng Philippine Navy ng serious head injury yan. Matapos sa tamaan ng wooden baton ng China, yung batuta po ng China na pinanghampas sa ulo ng Pilipino. Nangyari po yan kahapon. Sa naturang insidente, nasira rin yung rubber boat ng AFP. Okay. Kaugnay ng bagay na yung mga kaibigan, ang pananakit po sa isang Pilipinong sundalo ay hindi lamang pag-atake sa isang tao. Ito po'y hamon sa dignidad at soberanya ng buong bansa. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasusukat sa kakayahan nitong ipagtanggol ang kanyang mamamayan na may tapang at may dangal.
ang ating mga sundalo, mga kaibigan, ang ating mga magdargam, ay nagsasakripisyo upang pangalagaan ng teritoryo ng Pilipinas. Narapat lamang at tiyakin ng pamahalaan ang kanilang kaligtasan. Suportahan sila sa bawat misyon. Gamitin ang lahat ng legal, diplomatikong paraan para ipagtanggol po ang ating soberanya, lalo niya dyan po sa West Philippine Sea. Sovereignty loses meaning when aggression goes unanswered. At kapag hindi natin natugunan yan, every attack on Filipino personnel demands not only diplomatic protests, but unwavering resolve to defend our nation's rights. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Ang mealtime stress, nakakasira ng fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy. Alright, tuloy-tuloy ang ating planturan on a Wednesday. Okay? Dito po sa Abante Radio Television. Dahil muna tayo sa report ito. Inimik kaugnay ang mga kaibigan doon sa sinasabing pagkukulang daw po ng serbisyo ng Prime Water. Kahit na naibenta na raw po, may pananagutan pa rin ang nasa likuran niyan nang sila pa ang may-ari. Tingnan natin kung ano po ang detalye ng report ito ng ating umaabante ng ating veteran reporter Aileen Taliping. Sky, hahabulin pa rin ng gobyerno ang mga dapat managot sa pangit na serbisyo ng Prime Water kahit na ibenta na ito sa ibang kumpanya. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa gitna ng patuloy na pagpapahusay ng Local Water Utilities Administration sa serbisyo ng tubig. Ayon kay Castro, hindi pa rin lusot sa pananagutan ang dating mga nangasiwa sa Prime Water matapos makita ng luwa na maraming pakukulang ang dating kumpanya sa kanilang milyong-milyong water consumers. Ito anyang dahilan kaya pinaimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nabanggit na kumpanya at natuklasang nabigong ibigay ang angkop na serbisyo sa kanilang consumers. Ang Prime Water na dating pag-aari ng mga bilyar ay nabili na ng Crystal Bridges ng negosyanteng si Lucio Co. Ako si Aileen Taliping, Abante. Aileen, kumusta Tay. ang schedule ngayon ng ating Pangulong BBM? Ang Pangulo ngayon ay patungo na sa Cotabato City. Meron kasing activity ngayon doon ng Bangsamoro. Ito'y convergence na activity nila. At sa pagkatapos niyan, babalik siya sa Malacanang dahil meron silang pagkikita ni US Secretary of State Marco Rubio alas 12 ng hapon. So balik siya pagkatapos ng Cotabato, babalik na siya ng Malacanang. At yun At ang kung di ako inakasya. nagkakamali, nagpatawag rin siya ng pagpupulong rito sa ambassador ng China dahil sa insidenteng nangyari dyan sa West Philippine Sea na nasaktan yung ating Philippine Navy. Oo, dalawa, 'di ba? Hinampas ng baton pero ang sabi ng ng Chinese Embassy, yung spokesman nila, ang mga Pinoy daw, yung mga Navy daw pa ang nanguna. Kitang-kita Naku! naman sa video, Ang 'di ba? Pilipino, sabihin mo sa kanila, hindi violente. Oo, eh. Diyos me.
Kaya nga, eh, kaya yung iba nagpupuyos ang loob talaga. Eh, wala pang ibinigay na detalye kasi kahapon yun pagkatapos ng activity niya sa AFP headquarters, bumalik siya sa Malacanang dahil 5 o'clock yung kanilang, pagpupulong ni Chinese Ambassador, ah, Quen. So yun, eh, wala Oo, bang si binigay sa amin na Weng. detalye, oo, eh, Oy, na teka muna. Naalala mhm, ko lang, alam kong kumukuha rin sila ng feedback sa iyo, Eileen, sa mga veterano katulad mo, kung ano ang dapat ng mga input na isama sa SONA ng ating Pangulo. Ibulong mo na rin na isama rin ang hinggil dito sa ating tuloy-tuloy na problema, yung mga pass-on at kolekta sa ating mga billing ng Meralco na tayo hmm, ang pinakamataas ah. na kuryente sa buong Asya. Actually nga, Sky, ngayon hawak ko ang water bill ko, ay power bill ko. Parang natutulala na lang ako ngayon kasi parang halos dumoble yung binabayaran ko ngayon. Naku, Eh, Diyos due mio. ko Sige, ngayong araw habang na 'to. hawak mo yan, patugtugin mo na yung hawak ko ang Hawak beat ko ang ko bit. para sabayan mo na lang na sayaw. Kaya nga, Sky, eh, dinadaan ko na lang sa tawa yung pagkainis ko. Ang daming binabayaran. Yung generation, okay, okay yan. Pero yung system loss, bakit sa atin binibigay? Sa atin, dapat kanila yan, kumpanya. 'Di ba? Bakit sa atin binibigay? Meron pang senior citizen na ano dito, hindi naman pa ako senior citizen. Ano Pero yan? tatanda ka rin. Pero para ipasa sa'yo ang Kaya nga, bayarin, kinakailangan, oo. 12 yan ha, 12 pass on. Oo, yung generation charges, o yan siguro yung sa nagagamit ko talaga. Yung transmission charges, bakit meron? Yung system loss lalo, meron. Yung distribution, kumpanya yan eh, bakit sa atin magbabayad? Oh, senior citizen, ano ba 'to? Government taxes, okay lang yan, pero dapat yung government taxes bakit pinapasa sa consumer? At Eh, matatawa ka ha, pati yung pagbabasa ng metro, oh, meron na. meter reading, binabayaran natin ng hiwalay pa yan. Kaya eh, dapat kumpanya nila, yung kumpanya ang ano, talagang ano 'to, eh, naku, ayoko na lang magsalita baka mamaya. Sige, baka magalit ka, tataas ang presyon mo. Sige, sige. Back to your Sky. Alright, very well mga kaibigan, ang ating veteran reporter, Eileen Taliping. Ihabol natin mga kaibigan. Hindi, public service muna tayo. May event pa tayo. Sige, yung event mga kaibigan ay may kaugnayan po rin sa sunog na nangyari po riyan sa Gagalangin. Ang Gagalangin po, dyan po sa Tunduyan, Maynila. Yan, kabisado ni Paring Ray yan. Sapagkat manugit po ang kinalakihan ko, kapitbahay lang po ng manugit ang Gagalangin. Yan po ay Tundo. Ha? Diyan mga kaibigan, siyempre kahapon nagkaroon ng event, ang ating mga kasangga, nagpakain mga kaibigan ng masarap, mainit na lugaw. Yun ha? Siyempre yung lugaw na may kasamang manok, iklog, ang nagpakain mga kaibigan, ang kasangga namin ni J.R. Langit na si Supremo, Senator Lito Lapid, ang Team Lingkod Lapid, at 1,000 katao po, ha? Ang nakatingin po ng lugaw na yan. Tinataya po mga kaibigan na 360 na mga pamilya po ang nawala ng bahay. Nakalulungkot naman. Sa nangyari yung sunog po? Yung sunog na nangyari po riyan sa may barangay 163 at doon sa barangay 152. Yan po ay sakop ng Gagalangin sa Tondo, Maynila. At nagpaabot na rin po si Supremo, si Senator Lito Lapid, mga kaibigan, ng tulong pinansyal doon po sa nasawi na Purok leader. Kinilalang si Nadelita Solis. Pinaabot po natin ang ating taus-pusong pakikis at pakikiramay po. Our deepest sympathy and condolences. At sana po doon sa mga nasunugan, wag masyado tumaas po ang presyon ninyo. Take it easy. Yan po'y bahagi ng mga challenges sa buhay. Pagpatuloy lang po natin para makaangat po tayo at lahat po na nakikinig sa atin na willing na tumulong, please, gayahin po ninyo si Supremo. Gayahin po ninyo ang kasangga, ang Lingkod Lapid sa pagpapaabot po
ng serbisyo. At ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ng serbisyo, narito na ang likod lapid, kasangga ni langit. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapisa sa pagbibigay pagka sa bayan, sa kapwa at kinabukasan. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod lapid, kasangga ni langit. Sa ating tuloy-tuloy na public service, mga apilat pasasalamat. Yan po ay bahagi ng ating advocacy mission ng ating palantunan Kasanggabaw Langit. Ang lahat po ng mga umaapila rito mga kaibigan na nangangailangan pinaprioritize sa ating kasanggang JR Langit at tinutugunan po natin. At lahat ng iyan sa ating palantunan Kasanggabaw Langit at hindi naman kailangan sa iyo every Friday. Iniisa-isa po yan ang ating kasanggang JR Langit Monday hanggang Friday. Ang lahat po ng umaapila. No let up, tuloy-tuloy na pagtulong. Kahapon nga po, Martes, ang umapila sa atin ay si Danica Bardinas. 28 years old, taga Mandaluyong City. Siya po ay mapagmahal na ina na lumapit sa ating palantunan para humingi po ng tulong para sa maintenance at gamot ng kanyang anak na isang cerebral palsy. Sa pamamagitan ng Kasanggabaw Langit, hanggang dati mabigyan po ng kaukulang tulong ang kanilang pamilya para maipagpatuloy po ang kinakailangang gamutan ng kanyang anak, mabigyan sila ng pag-asa sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Ngayong araw na ito ng Miyerkules po ang apila sa atin ay si Laika Candor, 36 years old mula po sa Rosario, Batangas. At dumulog din sa ating palantunan para humingi ng tulong para po sa pagpapatingin naman at kinakailang pagpapagamot ng kanyang anak na naaksidente naman po sa pagbibisikleta. Naku, medyo hinay-hinay po kayo. Sa pamamagitan po ng likod lapid kasangga ni langit, hanggang dati matulungan po ang kanilang pamilya na may bigay ang agarang atensyong medical na kinakailangan po ng kanilang anak. At sila po ay makakaasa sa panahong ito ng mga pagsubok at challenges na umaabot po sa atin. Narito na kanilang mga mensahe mga kaibigan sa ating public service portion, Lingkod Lapid Kasangga ni Langit. Magandang araw po. Ako po si Danica Bardinas na nakatanggap ng 2K at nagpapasalamat sa tulong ninyo mula sa Kasangga Mo ang Langit, Lingkod Lapid, Sir Ray at Sir JR Langit at Senator Lito Lapid. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon at mabuhay po kayo. God bless you all po. Maraming salamat po. Gandang araw po. Ako po si Laika Candor, taga Rosario, Batangas, 36 years old. Humihingi po ako ng tulong para po may pacheck up ang aking anak na naaksidente po sa bisikleta. Nawa po kay inyong matulungan. Maraming salamat po sa Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit Advocacy Mission, sa pangungunan na Senator Lito Lapid, Kasanggang Ray Langit at Kasanggang JR Langit. Maraming salamat po. God bless po. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapisa sa pagbibigay pagka sa bayan, sa kapwa at kinabukasan. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod Lapid, Kasangga ni Langit. At ngayon mga kaibigan, down naman tayo dito sa ating episode for the day. Ito yung mga tutulong po sa inyo. Makinig kayo maigi at panoorin po natin ang ating episode for the day. Alam po ninyo, tayo po ay may kanya-kanyang talent. At ang talent na yan ay pakikinabangan po. Hindi lamang ninyo personally, kundi pati ng ibang tao kung properly madidevelop. Sige. Tulad na lamang ng ating episode ngayon, yung tinawag nating Strawman. Siya po mga kaibigan ay umaani po ng tagumpay sa kanyang artwork. Sabay-sabay natin panoorin ang episode nito ng ating kasanggang JR Langit at makakakuha tayo ng idea kung paano mag-survive
sa buhay na ito na puro challenges, puro problema, puro... Ay, ano ba yan? Kung paano tayo pwedeng kumita kahit na paano, kahit na katiting, kahit na konti, ha? Sa pamamagitan po ng ating hidden talent. Narito na ating kasanggal JR Langit sa kanyang episode na pinamagatang The Strawman. Pet Malung Obra. Yung ganito kasing battle artwork siya. 2 days ganun po. Pag tinututukan ko siya. Sining mula sa basura. Yung mga straw, nagbabara sa estero. Sabi ko, straw na lang kaya ang gamitin ko. Nininis ko yung straw, tapos ginupit-gupit ko hanggang sa gumawa ko ng imahe. Yun na, tinuloy-tuloy ko na siya. Ang strawman, dahil sa kanyang paggamit ng straw sa kanyang sining ating kilalanin. Ito po si Paring Ray. Ang mga obrang gawa ni Strawman mula sa mga patapong materyales. Ating silipin. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan sa ating Kasanggamon Langit. Kadalasan sa basuralan diretsyo ng mga gamit ng mga straw na galing sa ating mga inumin. Pero para kay Romel Cadion, may nakita siyang kakaibang potensyal sa paggamit nito. Kaya naman, kapag wala siyang ginagawa, abala siya sa pamumulot ng straw. Marami na rin na naging obra ni Romel. Kabilang narito ang kanyang idolong si Senator Manny Pacquiao na pinamagatan niyang Dakila. Yung straw art ko na kay Senator Manny Pacquiao, yung Dakila na pangalan ng obra ko, bali, dinivide ko po siya sa 4 na bahagi. Dinala pa po namin siya ng Broadway, programa ng Bulaga para matulungan ako. Tapos hanggang sa dinisplay namin sa EDSA, sa may Timog, pinagkaguluhan ng tao, tinulak nila ako para ma-picture nga daw yung aking gawa. Pagbabarker talaga ang pinagkakakitaan nitong si Romel, pero kapag libre siya, namumulot siya ng straw at gumagawa ng obra. Nabalitaan ko rin, Romel, na isa ka palang barker Opo. bukod dito sa pagtitinda mo. Bali, nag-start po akong mag-barker pagka ko ng 2011, gano'n po. Hanggang 2017, na-discuss sa kapatid ko. Doon ako kumukuha na pang araw-araw na kabuhayan namin. Pangkain, mga pantustos sa kapatid ko nag-aaral. Paano naman yung paggawa mo ng mga... So, bali, gumagawa po ko ng mga artwork ko pagka nasa bahay po ako. Kasi, bali, tanghali ako nagtatawag sa kalsada hanggang alas 7 ng gabi. Alas 12 po ng tanghali. So, sa bahay, sa umaga, kaysa nasasayang yung oras ko, yung mga naipon ko na basura, iniisipan ko na siya ng obra. Para sa susunod na mga araw, meron akong nakahanda na pwede kong i-dispose para magkaperahan po. Para makatulong din sa pamilya ko. Tsaka sa kapatid ko po na nag-aaral. Istro na pili materyales sa Romel sa kanyang mga sining dahil gusto niyang gumawa ng kakaiba at walang katulad. Ito, ganyan kalaking... Bali, ano po siya? 2 feet. 2 feet po siya. Mga hanggang 5 to 7 days ko po siya tinatrabaho. Bali, mano-mano ko po siyang ginugupit, yung straw, tapos idinidikit po ng glue. Sa umpisa, nag-sketch po muna ako. So, yung portrait, pag na-sketch ko na siya, nagkakat na ako ng straw. Tapos, pag nakompleto ko na yung kulay, na-grab ko na siya, saka ko na siya gagawan ng pagdidikit ng straw. Sarili mo lang yung konsepto? Sarili po, wala po akong ginayaan. Kasi gusto ko mas unique naman yung pagiging artist ko. Maliban sa straw, marami pang ibang mga patapon na materyales ang ginagawa niyang obra at ang kanyang unang obra ay naibente niya nang walang kahirap-hirap. Nagsimula ako nung gumawa ako ng bote sa likod bahay namin, nilinis ko, yung gasa ng tubig yun. Tapos nag-cut out ako ng mga, yung first time na ginawa ko, gawa siya sa popsicle stick, tsaka yung mga retaso ng kawayan na niliha ko ng manipis na bahagi para magmukha siyang may mapagkasya sa loob ng bote. Binili sa akin yung unang gawa ko, so natuwa ako. Binili sa akin ng 140 pesos. Silipin natin ang ilan sa mga obra ni Romel sa muling pagbabalik ng Kasanggamon Langit
pinapasok ko po siya isa-isa, gumagawa ko ng base. Tapos isa-isa ko na yung pinakasahig niya. Hanggang sa mabuo na siya, ginuguhit ko, dinodrawing, gumagawa ko ng hulma. Sadyang natural ang talento ni Romel Cadjon pagdating sa sining. Elementarya pa lamang siya ay hilig niya na ang arts. Sa katunayan, noong high school ay naging Artist of the Year din siya sa kanilang paaralan. Hindi rin nakapag-aral ng sining si Romel, kaya't sariling sikap ang lahat na nalalaman niya ngayon sa paggawa ng obra. Simula lang sa mga karayola, collage-collage, gano'n. Yung mga drawing-drawing na comics lang. Hanggang sa nag-improve na, natuto na ako lang, nagsanga-sanga na po yung kaalaman ko po. Nakapag-aral ka ba ng tungkol dito sa... Sa totoo, sir, wala naman po ako na pagtapusan. Sa sariling, ano ko na lang po, experience, mga bawat pagkakamali ko, natututunan ko. Hanggang sa na-improve ko na yung sarili ko sa iba-ibang larangan. Pag-drawing, pag-ganon, pag-ukit. Isa sa mga hilig na maipakita ni Romel sa kanya mga obra, ang ganda ng Pilipinas, ang buhay probinsya at ang hilig niya sa extreme sports. Ito naman, bali, kasi hilig ko po kasi yung mga extreme game, tsaka marami po akong friend na mahilig sa extreme game, BMX, skateboard, mga ganyan. So, gumawa ako ng isang image niya, yung replica niya, diorama sa loob na extreme game, mga nag-skateboard sa loob ng bote. Influence, mga kaibigan ko kasi talagang mahilig eh. Nauudyokan din nila ako na gumawa ng ganito. Tapos yung mga materials na gamit mo dito? Bali, scrap lang po siya. Gamit ko po dito mga foam, tsinelas, yung mga retaso ng tsinelas, retaso ng mga popsicle stick, toothpick, yung mga upos ng sigarilyo, balat ng chichirya. Kung ano-ano lang sir, basta kung ano lang pwede ko ipasok sa loob na magagawan ko ng magandang konsepto na image para makabuo ng isang obra. Mga retaso ng kahoy, mga basura siya lahat. Tapos pinagaganda ko na lang. Yung tao gawa sa toothpick, tapos binabalot ko ng yung tela ng payong. Tapos yung buhok niya gawa sa yung upos ng sigarilyo, ganyan. Tapos puro, kung ano lang, mga balat ng chichirya. Tapos yung mga retaso ng mga magazine na hindi na ginagamit. Ipinakita rin sa amin ni Romel kung gaano siya kadetalyado sa paggawa ng kanya mga obra. Detalyado talaga, no? Pati Opo. hawak-hawak nung magazine ba yan, libro. Hindi ko naman sa hinahalin tulad yung mga gumagawa ng iba na nakikita natin sa munti. Pero may pagkakahawig siya. Ang pagkakaiba lang nung ginawa ko, talagang idinidetalye kong maigi. Pulido siya, makikita siya ng maliwanag, gano'n na gano'n. May aso pang kasama yan. Mukhang German Shepherd to. Nanunungkit pa nga po isa. May isa pa pong nanunungkit ng ano dyan, yung bungang kahoy. Iba-iba lang siya. Tulad nito, sports car. Sports car. Yan. Ganun din siya. Gawa sa scrap. Ito naman, gawa po siya sa mga retaso ng cardboard, mga tsinelas, yung mga popsicle stick din, folder na mga pinagamitan na hindi na balat ng chichirya. Kinakat out ko siya, pinag-iisipan ko ng magandang konsepto bago siya ipasok sa bote. So, dinodrawing ko muna siya. As yun na gumagawa na ako ng hulma, tapos isa-isa ko siyang kinakalas, ipapasok ko ulit. Yan po siya, dito ko siya ipinapasok isa-isa. Gamit yung alambre, didikit-dikitin ko doon sa loob, pinasisirko-sirko ko yung bote para makuha ko yung eksaktong pagdidikitan. Pangarap ni Romel sa inaharap na makapagambag ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng kanyang kakaibang sining. Sa pamamagitan ng ating pagtangkilik at pagsuporta, siguradong mabilis na makakamit ni Romel ang kanyang pangarap. Isa na naman dagdag ng inspirasyon si Romel sa napakarami natin mga kababayan na may kakaibang talento, ngunit hindi pa natutuklasan ito. Sana po nang ibigin nyo is pang-spesyal ang pagdalanghal ng aming palawenturan. Nakapagitid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay.
Hanggang sa muli sa kalapari po, Dere sa Langit, ito po si Paring Ray. Ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa lamang laban, kasangga mo ang langit. alright. mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayanin lahat dahil kasangga mo ang langit. Alright, time is up! Sige, pansamantala mamahal muna tayo mga kami. Habol muna natin ang mga nakatutok sa atin sa mga po ng iba't ibang platforms sa social media. Tulad nitong sina Angelo Reda. Thanks so much ha. Inaabangan pala ni Angelo ang sona ng Pangulong BBM. Sa Monday po yan, Angelo Reda, thanks so much. Ha? Randy Artiaga Santizas, listening right now. Sabi ni Randy, thank you, Joshua Buendia. Buendia, advance happy birthday daw. Bukas kay Barbie Atienza ba? Barbie, happy birthday pare ko. Jopet Algueron, happy Wednesday po sa Racer JR. Senator Lito Lapid, Abante Radyo, sa inyong lahat dyan. Pagbati galing po sa mga blind masseurs. O yun, yung association nitong sina Jovet, ha? Ruilin Muchante. Thank you so much. Ruilin, sa pagtutok mo as always. JV Valdez, good morning po, sir. Sila po ay nakatutok sa ating planturan. Mga miyembro po ito ng BFP Nueva Ecija Provincial Office, led by Provincial Marshal Superintendent Roberto Miranda at Deputy Provincial Fire Marshal. Loni Lorenzana ba? Kamag-anak ito ni Gerald Lorenzana, ha? Watching right now, sir. More power po sa inyong show. Thank you and good morning po. Alright. Pero mga kaibigan, sa kalapari po ng ating mga kasangga. Siyempre, as always, nariyan ang ating reportorial team. Nariyan sila Chill Embrido, Shermina Bong, Eileen Taliping. Siyempre ang ating production team, sina Betchay, Jaime, Ansavi, Mark, Sam, Alvin, Fred, Abante Express with Jasmine, Kanunoy, nariyan na mga kaibigan. Aminin! Hanggang ngayon ay pari umamin eh. Oo, may kaso na sa ombudsman. May kaso na rin sa Sandigan. Ayaw pa rin umamin. Raym Pomaloy at Dondon Servino. Hanggang sa muli mga kaibigan pansamantala, sa kalabri po ng ating producer, director, ang ating kasanggang JR Light. Ito po si Paring Ray sa anumang laban, kasangga mong langit. Yo, alam ko marami tayo pinagdadaan ng suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Yung iba pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipino dumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay tinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran at sampayanan. Kapag merong pasangga-sangga mo ay iisa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nakadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito, hindi rin matinag, kahit ilang ulit na rin na namiligrot mabidag. Para sa mga kababayan, isa lang ang sigurado, mula radyo hanggang sa Senado. Kasangga mo ang langit, subok na ng maraming taon. Kasangga mo ang langit, huwag kailangan mo handang tumugon. Kasangga mo ang langit, pag nagdihado ka, huwag kang mangamba. Iba pa lang ang iyong kasangga, tara. Kasangga mo ang langit.